Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay isa sa pinaka-corrupt na leader sa buong bansa, sa buong mundo. Yung award na yan ay hindi po gawa sa Pilipinas. International ang naglabas po niyan. Kung gaano katiwali, kung gaano ka-corrupt, at ganyan pa rin hanggang ngayon si Duterte na mamamatay na lamang, gusto pa rin magnakaw sa kaban ng gobyerno. Ko lamang napagtanto mga kababayan na kung saan may nabasa po akong artikel. At itong artikel na aking nabasa, ito po'y nangyari noong taon 2017. Ano po ba yun ang tinutukoy ko? Na kung saan ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay isa sa pinaka-corrupt na leader sa buong bansa, sa buong mundo. Ibig sabihin, magnanakaw, mandarambong. Kaya po, hindi po ako magtataka kung bakit nasasangkot ang ating Vice President Sara Duterte dahil may pinagmanahan sa kanyang ama. Bakit? Hindi ko po ito gawa ito, mga kababayan. May nabasa po akong artikel. International po ito. Ngayon, hindi na rin po ako magtataka kung bakit akusa ng akusa itong si dating Pangulong Duterte sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos at kay House Speaker Martin Romualdez. Bakit tamo? Siyempre, pinakakurap daw na leader si dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin, mukha atang gusto niya na naman magnakaw, mandarambong, kaya na lang ganun ang atake niya sa mga Marcos at kay House Speaker Martin Romualdez at sa iba pang mga nakapwesto sa ating bansa. Talagang lumalabas, mga kababayan, na ang magnanakaw na si dating Pangulong Duterte mukha atang kumakate ang kanyang kamay. Hindi ata kompleto ang kanyang araw kung walang madambong. Sa bagay, ikaw nga naman ang pinaka-head of state sa ating bansa. Natural, hawak mo ang lahat ng makinarya, hawak mo lahat ng kaperahan. Pag sino ang sumuway sa'yo, natural, papapatay. Ganyan ang ating dating Pangulong Duterte. Medyo huli na at late na ang pagcongratulate ko sa iyo kay former President Digong Duterte sa kanyang pagkakatanghal bilang Most Corrupt Person of the Year para sa taon 2017. Good job at well done po PRRD sa iyong achievement na ito dahil pinatunayan ninyo lamang po kung gaano kawalang hiya, kawalang kwenta at kung gaano katarantado at kaganid kang tao, pati na din ang pamilya mo. Wala ka talagang kupas sa pagiging kupal, kaya hayaan na-recognize ka na. International pa. Biruin ninyo po, isang international organization na ang nakapansin ng iyong mga kagaguhan ginawa sa ating bansa. Organized Crime and Corruption Reporting Project na mismo ang nag-award sa iyo. At sa taon 2017, ikaw ang bukod tanging at nag-iisa sa mundo na gumawa ng ingay internationally dahil sa iyong administrasyon, punong-puno ng korupsyon, extrajudicial killing, tukhang, sindikato, illegal na pugo at pasugalan at pati na ang lantaran mong pagbebenta ng Pilipinas sa China. Ganyang kakatarantado, isang taon pa lang na ikaw ay nakaupo bilang presidente ay nagawa mo nang ang kagaguhan na bagay na yan. Di naman lingid sa kaalaman natin na sobra-sobra ang ginawa mong extrajudicial killing noong administrasyon mo na ultimo mga walang sala, mga inosente at kahit na mga minor de edad ay naging biktima ng karahasan at madugumong kampanya laban sa droga, ngunit hindi mo din naman tuluyan mas nasugpo ang problema sa droga, bagkos ay mas lumala at naging grabe
ang problema dito. Bakit? Dahil mismong pamilya mo ang protektor ng droga sa bansa. Hindi ba't ang anak mo, pang si Pulong Duterte, ay miyembro ng sindikato mula sa China at nagsilbing protektor ng droga sa bansa? Mukhang pang-front nyo lamang sa tao ang uplantukang ninyo dahil walang naman talaga kayong nahuli o nasupoil na big fish o malalaking protektor ng droga sa bansa. Kaya tigilan nyo ang mga fake news nyo na kayo ang totoong may malasakit sa bansa at totoong galit sa droga dahil kayo ang tunay na ugat ng problema. Tapos ngayon, lakas loob ng anak mong si Baste na Duterte na gamitin ang paggunita sa EDSA anniversary para tuligsain ang administrasyon. Kung hindi ba naman kayo tanga na kayo din ang nagpalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani, halatang halata. Kaya kayo, ginagamit nyo lang lahat para lamang siraan si PBBM. Alam naman natin na ginagawa ninyo ito in preparation sa eleksyon para sa oposisyon muli ang pamilya ninyo sa Malacanang na hindi na mangyayari. Ngayon, ang anak mo naman na si BP Sara ang lesson at bulok sa gobyerno, ang tunay na magnanakaw at reyna ng confidential fund, tama at tumpak lamang na kung ano-ano ay puno siya rin ng bunga. Walang magandang lalabas at magmumulang matino tao sa pamilya ninyo dahil lahat kayo ay bulok. Lahat kayo ay sinungaling, kurap, mamamatay tao at higit sa lahat ay magnanakaw. Hindi na ako magtataka pa kung pati ang anak mo ay mabigyan din ng award ng International Organization as Most Corrupt Person of the Year. Deserve niya din dahil ikaw PIRD ay deserve mo ito. Naman pala di ba? International po yan, ha? Yung nagbigay ng award ng parangal bilang isa sa most corrupt na leader sa buong bansa nung panahon ng kanyang administrasyon. Yan ay walang iba kung hindi si dating Pangulong Duterte, na ngayon ay putak ng putak, ngak-ngak ng ngak-ngak, kuda ng kuda, na akala mo napakalinis. Ang sabi nga sa Biblia, kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang pupukol sa babaeng ito. Pero ano nangyari? Yung pala, ito palang si dating Pangulong Duterte, na akala natin, akala ng marami, na napakatino, napakalinis, na walang bahid ng korupsyon. Bakit nabigyan siya ng award? At take note, yung award na yan ay hindi po gawa sa Pilipinas. International ang naglabas po niyan. Kung gaano katiwali, kung gaano kakurap, at ganyan pa rin hanggang ngayon si Duterte, na mamamatay na lamang, gusto pa rin magnakaw sa kaban ng gobyerno.